Ang ating teksto ngayong umaga ay nandoon sa Gawa 1:1-3. Aking ipinapanalangin sa Panginoong Diyos na ang ating maging paksa, maging mga exposition natin sa ating mga pananambahan ay yung gawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang banal na Espiritu sa buhay ng mga apostoles. Basahin natin sa Gawa 1:1-3. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at tinuro ni Jesus, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Nasa kanila naman ay napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan, pagkatapos na siya ay makapaghirap ng napapakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpapahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Madalas natin tinitignan ang aklat na ito, na mga gawa, kapag ating inaalam kung ano ang naging mga practice ng unang iglesia, lalo na nang ang Panginoong Hesukristo ay umakyat sa langit, paano ba kumilos ang unang iglesia? Ang kasaysayang nakatala sa mga gawa ay naglalarawan ng misyon ng unang iglesia. Kung tayo ay tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo, na ayon sa Biblia, at hindi ayon sa kung anong doktrina at ayon sa kung anong turo ng tao, kung ayon sa Biblia, ay tayo ay ang siyang tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo, tayo ay may kaugnayan sa kanilang kasaysayan. Ang kasaysayan nila ay kasaysayan natin. Kung matatanong ilang taon na ang inyong iglesia, hindi ko sasabihin ito 100 taon. Ang ating iglesia ay 2,000 taon na. Sapagkat wala namang dapat maitatag na iglesia maliban sa naitatag na iglesia ng Panginoong Hesukristo, na siya namang tinindigan ng mga apostoles. Kung kaya't dapat nating malaman ano ba ang pagka-iglesia ng Panginoong Hesukristo, na ayon na rin mismo sa karanasan, pagtuturo at sa paggawa ng mga apostol. Kaya tayo ay may kaugnayan sa kanilang kasaysayan. Tayo ay may kaugnayan sa kanilang gawain, sa kanilang gawaing pagmimisyon, at tayo ay may kaugnayan sa kanilang paninindigan. At yan po ay isang katunayan na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Bakit? Sapagkat may mga tao na naninindigan at makapaninindigan sa mga aral ng salita ng Diyos kahit lumipas ng maraming panahon. Kung ang mga Kristiyano mismo ang magsasabi sa kanilang panahon na hindi na yan applicable sa ating panahon, paano natin mahihikayat ang sanlibutan na magtiwala sa salita ng Diyos? Samantalang tayo mismo ang nagsasabi na ang mga bagay na nakasulat dito sa mga gawa ay hindi mangyayari sa ating panahon. Sa makatuwid, malaki ang maitutulong nito sa atin kung ating pong babasahin at titignan talata sa bawat talata ang mga sulat na ito. 3 po ang ating pag-uusapan ngayong umaga patungkol sa isang paksa, ang pagpapatuloy ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Uulitin ko po na wala po tayong sinimulan dito. Tayo po ay nagpapatuloy lamang. Noong nasimulan na, wala po tayong inaani na sarili nating trabaho. Tayo po ay umaani lamang ng mga sinimulan at inihasik ng iba. Lalong higit, hindi natin sinasabi sa tao na sila ang kikilos para sa kanilang kaligtasan, sapagkat meron ng kumilos para sa kanilang kaligtasan. Ang kailangan lamang gawin ng tao ay sumama, umanib doon sa ginawa ni Kristo.
makiisa sa ginawa ni Kristo. Yun po ang pananampalataya at yun ang pagiging bahagi ni Kristo sa daigdig na to. Kaya tatlong bagay na una, ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo ay isang makasaysayang pangyayari. Pangalawa, ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo ng Panginoong Hesukristo ay kanyang iniutos sa mga apostol na kanyang hinirang. Pangatlo, ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo ay pangangaral patungkol sa ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. So tatlong bagay at iisa-isahin natin mula doon sa talata na ating binasa. Una, ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo ay isang makasaysayang pangyayari. Basahin mo sa talatang 1 hanggang 2. Ang unang kasaysayan, kapag tayo ho ay bumasa sa Ebanghelyo, hindi po tayo nag-uusap patungkol sa alamat o tradisyon. Ang ating pong binabasa rito ay kasaysayan. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa at tinuro ni Jesus hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan. Ano ang tinutukoy ng sumulat na unang kasaysayan? Yan po ay maiuugnay natin sa Lucas 1:1 hanggang 4. Sa Lucas 1:1 hanggang 4, yamang maraming nagpilit mag-ayos ng kasaysayan ng noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakita at ministro ng salita, ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo, upang mapagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo. Mapapansin natin na ang sulat na ito sa gawa ay ikalawang bahagi ng Ebanghelyo ni Lucas. Totoo yung sinabi na yung unang kasaysayan ay isinulat tungkol sa pinasimulang ginawa at tinuro ni Jesus hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan. Yan ho ang mababasa mo sa aklat ng Lucas, sa Ebanghelyo ni Lucas. Ang mga huling talata niyan ay patungkol sa pag-akyat ng Panginoong Hesukristo sa langit. Nagkakaisa ang sinaunang patotoo mula sa kasaysayan ng Iglesia. Sila Irenaeus, sila Clement ng Alejandria, si Tertullian at si Origen, sa unang daang taon ay nagsasabi na si Lucas ang sumulat ng Ebanghelyong ito, maging ang akda sa mga gawa. Ngayon, sino si Lucas? Hindi tayo magbibigay ng masyadong komprehensibong pag-aaral sa pagkatao ni Lucas, pero siya ay naging kasama ni Apostol Pablo. At siya ay isang manggagamot, Colosas 4:12, ikalawang Timoteo 4:11, at sa Filemon, ang talata ay 24. Sila ay mga kamanggagawa ni Apostol Pablo at naging kasama niya kahit minsan sa paglalakbay at sa bilangguan. Mapapansin natin kapag ating binasa ng buo ang gawa, makikita natin yung paggamit ng salitang kami sa pagsasalaysay. Sa mga unang bahagi, bago ang Kabanata 16 ay nagkikwento ang sumulat patungkol sa mga bagay na hindi siya kasali
Subalit pagdating sa kabanata 16, ang talatang 10 hanggang 17, kabanata 20, 5 hanggang 15, at marami pa mga talata, mapapansin natin yung paggamit ng salitang kami. Ito ay isang panloob na ebidensya na ang nagsulat ng gawa ng mga apostol ay naging kasama ni Pablo sa mga paglalakbay. Ngayon, kung ang gawa ay ikalawang bahagi ng Ebanghelyo ni Lucas, tignan natin kung paano isinulat ang Lucas. Ang pagtukoy ni Lucas sa nauna niyang kasaysayang sinulat patungkol sa Panginoong Hesukristo ay nagbigay sa atin ng ideya kung gaano kahalaga para sa unang iglesia ang pagkakaroon ng tiyak na kaalaman patungkol sa pinasimulang ginawa at tinuro ni Jesus. Kung sa Hesukristo ang pundasyon ng iglesia, makikita mo sa unang daang taon na importante sa mga Kristiyano na maliwanag at sunod-sunod at nakaayos ang kanilang doktrina patungkol kay Kristo. Lalong-lalo na patungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Bumalik tayo sa Lucas 1 hanggang 4, makikita mo na itong kasaysayan na sinampalatayanan sa iglesia ay una pinatotohanan ng mga saksi. Si Lucas ay tumukoy sa mga saksi. Maaalala mo, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, marami siyang binanggit na pangalan na nakakita sa Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagkabuhay at tumukoy pa nga siya sa 500 kapatiran. Sa makatuwid, yung sinasampalatayanan ng unang iglesia ay mapapatunayan sapagkat hindi lang 12 ang saksi. Maraming mga saksi na kinakailangan lamang idokumento ang kanilang mga karanasan kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Mapapansin mo rin sa mga himala ng ating Panginoong Hesukristo, may mga taong pinangalanan, halimbawa si Bartimeo, si Sakeo, si Nicodemo pinangalanan din, si Lazaro pinangalanan. Bakit pinangalanan niya mga taong yan? Sapagkat sa unang iglesia kilala sila. At sila mismo ang magpapatotoo na yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay ay totoo. Kaya't ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa unang iglesia ay pinatotohanan ng mga saksi. At hindi lang isa o dalawa o tatlo, kung hindi isang komunidad ang nakakita, nakarinig na mga ginawa at tinuro ni Kristo, at isang komunidad ang nakakita na siya'y muling nabuhay mula sa mga patay, at isang komunidad din ang nakakita na siya'y umakyat sa langit. At ito ang kanilang ipinangaral. Mapapansin mo, ito rin ang ipinatalo sa ating ng mga ministro ng salita ng Diyos. Nang si Apostol Pedro ay sumulat sa ikalawang Pedro 1:16 hanggang 19, ano ang kanyang maliwanag na idiniin sa mga Kristiyano? Ikalawang Pedro 1:16 hanggang 19. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga katahang ginawang mainam, nung aming ipakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos, Ama ng karangalan at kaluwalhatian. Nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami kasama niya sa banal na bundok. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan.
gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Makikita natin kung paanong binago ng kanilang karanasan kasama ni Kristo ang mga apostoles, na mula sa kanilang pagiging matatakutin, sila ay naging mga matitibay na haligi ng iglesia. Sinabi ng isang libro na binabasa ko, yung sinulat ng isang atheist na lawyer, si Lee Strobel. Nakakita niya yung misis niya simula na naging Kristiyano, nag-iba ng pag-uugali. Dati sila nagpa-party-party. Wild ang kanyang misis sapagkat pareha silang atheist, pero naging Kristiyano ang kanyang misis. Kinabahan siya, baka siya na lang mag-iisang magpa-party-party. So ang ginawa niya, dahil siya isang atheist at isang abogado, at the same time siya ay isang awarded na journalist sa Chicago Tribune, nagsaliksik siya para patunayan na si Jesucristo ay hindi totoo. Ginadaw niya ang mga ebidensya mula sa psychological na perspektibo ni Kristo. Baka si Jesucristo nababaliw lang. Kung meron ba siyang sira sa pag-iisip na ipakilala ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Kung ang mga sulat ba ay dinaya, espekulasyon, o ito'y alamat. Sa madaling salita, sa dulo, kanyang naunawaan na ang pananampalatayang Kristiyano ay nakasalig sa mga hindi mapapasubali ang katotohanan, na maaring hindi mo pwedeng dalhin si Jesucristo at ilagay sa ilalim ng microscope, pero yan ay kayang patunayan sa isang hukuman sa pamamagitan ng mga forensic na ebidensya na kagaya ng ginagawa sa mga korte natin ngayon. Kung kaya't lagi nating sinasabi na ang pananampalatayang Kristiyano ay mayroong kinasasaligan. Ang title ng libro, baka hinahanap nyo, is Case for Christ, ni Lee Strobel. Naging pastor siya ng Baptist Church somewhere in US. May isipin mo, kaya ako naalala yan sapagkat meron siyang sinulat sa kanyang libro. Hindi natin alam kung anong nakita ng mga apostoles sa unang araw ng isang linggo. Pero isang sigurado, meron silang nakita. Sapagkat kung iisip-isipin mo anong napala ng mga apostoles sa kanilang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Wala. Hindi sila yumaman, nanganib ang kanilang buhay, sila'y namatay ng karumal-dumal na kamatayan, and yet hindi nila binawi hanggang sa dulo ang kanilang patotoo na si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. At hindi lang sila, isang buong komunidad ang inusig at pinatay alang-alang sa patotoong yan. Ang pagkakaroon ng karanasan kay Kristo ay isang bagay na hindi maaaring huli, hindi pwedeng suhulan. Sapagkat kung talagang naranasan mo, kalaban mo ang konsyensya mo sa mga bagay na totoong yan. Sinabi ng mga apostol, hindi namin pwedeng hindi sabihin yung aming mga nakita at aming narinig. Kaya nga't si Lucas, bumalik tayo sa 1:4, 1 hanggang 4. Anong ginawa ni Lucas? Minagaling ko naman, talatang 3, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod. Anong ginawa ni Lucas? Ay kanya pong siniyasat ang mga pangyayari. Ginawa ni Lucas ng isang dokumentaryo. Ang mga saksi ay kanyang inisa-isa upang maisulat ng sunod-sunod. Kung kaya't magtatanong ka, paano niya nalaman kung paano ipinanganak si Juan Bautista? Eh di kinausap niya yung magulang ni Juan Bautista. Paano niya nalaman na ito palang
anghel ay bumisita kay Maria, ay di kinausap na si Maria, upang magkaroon ng sapat at tiyak na pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Upang ganoon kanyang maituro kay Teofilo. Napansin niyo ba yung pangalan ni Teofilo? Parehas na nasa Gawa at nasa Lucas, na siyang sinulatan ng Ebanghelyo, upang itong si Teofilo, hindi niya ibabatay ang kanyang pananampalataya sa sabi-sabi, kung hindi para kanyang maunawaan at maging ng mga susunod na henerasyon na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi nakabatay sa damdamin, ni hindi ito basta nakabatay sa lohika. Ito po ay isang historical na pangyayari. 2,000 taon na nakalilipas, ang Diyos ay nagkatawang tao at naging tagapagligtas. At siya ay nagtayo ng iglesia. Na tayo ang iglesyang iyan, kung mauunawaan natin kung gaano katotoo si Jesucristo sa kanyang salita at ginawa, na siya ay hindi katang-isip lang, kung hindi isang realidad. Ngayon, ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo ay isang makasaysayang pangyayari. Pangalawa, ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo ay kanyang iniutos sa mga apostoles na kanyang hinirang. Tignan natin sa talatang 2 hanggang 3. Bumalik tayo sa Gawa. 2 hanggang 3. Doon sa parte, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Nasa kanila naman napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Makikita natin, mga kapatid, na mahalaga ang papel na ginampanan ng mga apostol sa kasaysayan ng iglesia bilang mga sumunod sa pundasyon ng pananampalataya. Kung babalik tayo sa Lucas, kung si Jesucristo ay totoong pangyayari, ang kanyang mga tinuro ay isang totoong pangyayari, sino itong mga tagapagturo at tagapangaral patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Anong karapatan nilang magturo tungkol kay Kristo? Dapat ba nating paniwalaan itong si Pedro? Dapat ba nating paniwalaan itong mga apostoles na ito? Kung kaya't kanyang ipinakita sa unang kabanata ng Gawa na isang sagrado at mahal na gawain ng pagka-apostol. Sa panahon natin ngayon, marami naglilipa ng mga apostoles. Kaya binigyan ng importansya ni Lucas sa kanyang sulat, ang binilinan ni Kristo ang mga apostol. Hindi kung sinong tao. Hindi niya iniutos kung kanino ang iglesia. Ibinilan niya yan sa apostoles. Sino yung mga apostoles na yan? Sa Lucas 6, 13 hanggang 15. At ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad, at siya'y humirang ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na tinawag naman niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, at si Santiago, at si Juan, at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Simon na tinatawag na Masikap. Ngayon palang masipag ang Panginoon na apostoles. At si Judas na anak ni Santiago. At si Judas Iscariote na naging lilo o naging traidor. Na siyang binigyan niya ng unang utos, 9:1 hanggang 2. Nasa Lucas din tayo.
At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo upang magpagaling ng mga may sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Maaalala no sa Efeso 2:20 na ang iglesia itinayo niyang isang gusali sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostoles at ng mga propeta. Sinabi sa Efeso 4:11 na unay naglagay ang Diyos sa iglesia ng mga apostol. At bahagi sila ng sinaunang pundasyon matapos si Kristo. Bilang mga pangunahing saksi, sila ang unang binigyan ng Diyos ng pangunawa para makita nila ang katuparan ng kasulatan. Kaya nga sila tinuruan ng Panginoon na sila ang mangaral tungkol sa Kanya. Bakit? Sila ang binigyan ng tumpak na pangunawa. Lucas 24:45. Nang magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Makita mo yung pangunawa ng mga apostol sa Biblia. Hindi po yan galing lang sa kung sino nagturo sa kanila. Si Hesukristo mismo ang nagbukas ng kanilang pag-iisip. Talatang 46, at sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Kaya po napapansin ninyo, hindi po natin binibigyan ng sarili nating pagpapaliwanag ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sino ang binigyan ng tumpak na pangunawa sa salita ni Kristo? Ang apostol. Kung kaya nga po dapat hindi na natin ipinapaliwanag ang sulat ng mga apostol. Bakit? Sapagkat yung sulat ng apostol, paliwanag na yan ng salita ni Kristo. Kung maaaring meron tayong ginagawa, isinasaayos natin, hindi talata por talata, kung hindi konteksto sa bawat konteksto. Sapagkat napakadali lang naman kumuha ng talata dyan at pagkabit-kabitin. Pero merong hindi nagagawa ang mga kulto. Hindi nila kayang pagsamasamahin ng mga talata sa konteksto ayon sa konteksto. Kaya papansin nyo, pagka bumabasa tayo at binibigyan natin ng patunay yung ating sinasabi, 3 talata, 4 na talata, upang sa ganun, hindi lamang natin makita mismo kung anong sinasabi, makita natin bakit sinasabi, kanino sinasabi, sino nagsasabi. Kaya nga, sa Mateo 28, alam ninyo, talatang 18 hanggang 20, tinuruan ng mga apostol na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ang ibig sabihin ng salitang apostol ay isinugo. Wala pong ibang isinugo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pangalan, maliban ang 12 apostoles, na yung isa ay pinalitan yan ni Matias, na yan na may pag-uusapan natin sa pagpapatuloy natin sa Kabanata 1. Ngayon, pangatlo, ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo ay pangangaral patungkol sa ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo ay pangangaral patungkol sa ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Ano ang kanyang sinabi? Pagkatapos na siya ay makapaghirap, na napapakita sa kanila sa loob ng 40 araw, at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Gusto kong pansinin ninyo mga kapatid, na una sa lahat, ang pangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos ay ang unang mensahe ni Jesucristo. Sa Marcos 1:14 hanggang 15, mababasa natin, at yun ay palagi natin binabanggit nitong mga nakaraan,
na nang ipinangaral niya ang ebanghelyo, anong kanyang sinabi? Magsisi kayo at sumampalataya sa ebanghelyo sapagkat ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Ito ang kanyang unang pangangaral sa kanyang pampublikong ministeryo. Ngayon, bago siya umakyat sa langit, anong kanyang huling itinuro? Itong binasa natin sa talatang 3. Ang mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Mapapansin din natin, yan ang sentro ng kanyang ministeryo. Ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang mga himala at kanyang pagpapalayas ng mga demonyo, hindi yun ang kanyang pangunahing gawain. Yun ay ebidensya lamang ng kanyang itinuturo. Pero ano ang kanyang itinuturo? Ano ang kanyang panawagan sa buhay? Lucas 4:43. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Ito ang unang aral ni Kristo. Ito ang huling ipinangaral ni Kristo bago siya umakyat sa langit. Ito rin ang ipinangangaral ni Kristo sa lahat ng kanyang pupuntahan. At sa pangangaral din ng kaharian ng Diyos, diyan niya sinanay ang kanyang mga alagad. Lucas 8:1. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12. So yan ang unang pangangaral ni Kristo, yan ang huling ibinilin niya sa mga apostoles at yan din ang kanyang ginawa sa humigit kumulang 3 hanggang 4 na taon ni Jesucristo sa daigdig na itong na pangangaral ay ang pangangaral patungkol sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Gusto ko rin maunawaan ninyo mga kapatid, na pag sinabing kaharian ng Diyos sa pagtuturo mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay 2 bagay. Na una, ito ay isang espiritual na realidad. Sinabi niya sa Lucas 11:20 na ang kanyang pagpapalabas ng masamang espiritu sa mga taong inaalihan ng masamang espiritu ay nagpapahayag na ang kaharian ng Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Ngayon, sa Lucas 17:20 hanggang 21, nagtanong ang mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sabihin man nila, narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yan ang isang realidad ng kaharian ng Diyos nang dumating sa Jesucristo. Na ito ay isang espiritual na realidad na ang Diyos ay dapat naghahari sa puso ng tao. Kaya't sinabi niya sa Juan 3:3 na maliban ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya papasok at hindi niya makikita ang pagkaharian ng Diyos. Ngayon, iyon na ba ang kaharian ng Diyos? Maaaring yun ay simula na bumubuo ang Diyos ng mga taong kanyang paghaharian. Subalit meron itong kalubusan na darating sa hinaharap sa kanyang muling pagbabalik. Ayon din yan sa turo ng ating Panginoong Jesucristo sa Kabanata 19, talatang 11 hanggang 12. Lucas 19, 11 hanggang 12. Napapansin ninyo mga kapatid, saan tayo kumukuha ng ating mga suportang talata? Sa Lucas. Bakit? Sapagkat naalala nyo, ang Lucas at ang Gawa ay magkarugtong. Kung kaya't alam natin na yung itong pinapatunayan natin sa Gawa ay masusuportahan ng Lucas, sapagkat po ito ay unang kasaysayan. Ang lahat ng ginawa at tinuro ng ating Panginoong Jesucristo na siyang batayan ng buong Gawa ng mga apostoles. O anong sabi? Samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinghaga sapagkat siya ay malapit na sa Jerusalem at sapagkat kanilang inakala na pagdakay mahahayag ang kaharian ng Diyos.
So sa kapangangaral ng Panginoong Hesukristo patungkol sa kaharian ng Diyos, ang iniisip ng mga tao pagdating ni Hesukristo sa Jerusalem, itatatag niya na ang kaharian ng Diyos. Talatang 12, sinabi niya, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili at magbalik. So gustong sabihin ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay narito na sa inyo. Bakit? Narito na ang hari. Si Jesucristo ang hari sa kaharian ng Diyos. Ang prinsipe ng kaluwalhatian. At kailangan kilalanin siya ng kanyang mga paghaharian. Yun nga lang kailangan ng tao ipanganak na muli. Pero ang pag-aakala ng isang taong materialistiko mag-isip, eto na yun, pupunta na siya sa Jerusalem, magkakaroon na tayo ng revolusyon, palalayasin na natin ang mga Romano. At sinabi sa kanila ng Panginoon, hindi ganun yun. Nagkwento siya tungkol sa isang mahal na tao, sa isang nobleman, na siya ay maghahari, pero kailangan niya munang umalis para tanggapin ang kaharian at siya ay babalik. Na ganyan din naman na nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, na kanyang pag-akyat sa langit, siya ay naupo sa kanan ng Diyos at isang araw ang kaharian ng Diyos ay lulubusin niya sa atin na kanyang mga pinaghaharian ngayon sa spiritual na kalagayan. Ngayon, umaasa akong naintindihan niyo ang dalawang bagay na yan. Tayo ay nasa kaharian ng Diyos, subalit hindi pa lubusan. Kagaya ng tayo ay mga anak ng Diyos. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay anak ng Diyos mula sa kanyang kalooban, sa espiritu at sa kanyang kaluluwa. Subalit anong sinabi ni Juan sa unang Juan 3? Ngayon tayo ay mga anak ng Diyos. Subalit hindi pa natin nakikita kung magiging ano tayo. Bakit? Sapagkat kung magiging ano tayo, darating yun sa pagdating ni Kristo. Ang ating kaluluwa ay anak ng Diyos. Ang ating espiritu ay anak ng Diyos. Pero mapapansin mo itong katawan natin ay maraming dalang pagdurusa sa atin. Bakit? Sapagkat itong katawang ito ay masisira. At hindi pa natin nalalasap ngayon at hindi pa natin tinatanggap ngayon ang kaligtasan ng ating katawan. Sa makatuwid bagay ang pagbabago ng ating katawan sa katawang kagaya na mayroon si Kristo. Kung kaya't naghihintay tayo sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ganon din naman ang kalubusan ng paghahari ng Diyos. Na ito'y mag-uumpisa sa 1,000 taong paghahari ni Kristo at magtutuloy-tuloy sa isang bagong langit at bagong lupa. Na ibabalik ng Diyos ang lahat sa dati ayon sa kanyang plano kay Adan na sinira ng kasalanan. Kaya alam mo, sa isang bagong langit at bagong lupa, hindi lang tayo kaluluwa doon. At hindi tayo basta espiritu doon. Meron tayong katawan. Ganon din naman ang kaharian ng Diyos. Meron itong katawan. Meron itong manifestasyon na sa ganon mga kapatid ngayon, mukhang tayo ay hindi pinaghaharian ng Diyos sapagkat sa ating kalagayan, pero ang Diyos ay naghahari sa ating mga puso. Hintayin natin ang pagbabalik ni Kristo at maranasan na natin yung paghaharing kasama ni Kristo. Yun po ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, kaya kanyang sinabi na siya'y magbabalik. Ngayon, ang mensaheng ito ang ipinangaral din ng mga apostoles. O tignan natin, sa Lucas 9:1-2, binasa na natin kanina, na kanilang ipinangaral ang kaharian ng Diyos. Si Felipe, nang siya'y pumunta sa Samaria, yan din ang kanyang ipinangaral. Gawa 8:12. Si Pablo at si Bernabe, nang sila ay pumunta sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia, anong kanilang sinabi sa mga kapatid? Na marami ang kanilang kahirapang daranasin sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Gawa 14:21 hanggang 22.
Kung kaya't dapat ang mga alagad ay maging matibay sa pananampalataya, magsipanatili sa aral ni Kristo, sapagkat maraming mga kapigatian ang kinakailangan nating maranasan hanggang sa tuluyan natin at lubos nating pagpasok sa kaharian ng Diyos. Nang si Pablo ay nangaral sa Korinto, ano ang kanyang ipinakipagtalo sa mga sinagoga? Sa Gawa 19:8 makikita natin na siya ay nakipagkatwiranan at nanghikayat sa mga tao tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Ganon din ang kanyang ginawa sa buong Asya. Nang sinabi niya sa Efeso, alam ninyo na ako'y pumunta sa Asya. Nang ako ngayon ay pupunta na sa Jerusalem, hindi nyo na ako makikita. At lahat ng ipinangaralan ko patungkol sa kaharian ng Diyos, hindi na ako makikita. So anong mensahe ni Apostol Pablo? Ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ngayon, anong ipinangaral niya sa Roma? Gawa 28:23. Nasa dulong aklat na tayo, na dulong kabanata na tayo ng Gawa. Kanyang ipinaliwanag ang bagay na sinasaksihan ang kaharian ng Diyos at sila'y hinihikayat tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at gayon din sa pamamagitan ng mga propeta buhat sa umaga hanggang sa gabi. Ito pa lang si Moises, ang pinapatungkulan ng kanyang mga hula. Etong mga propeta, ang pinatutungkulan ng kanyang mga hula ay ang paghahari ng Diyos na maisa sa katuparan sa pamamagitan ng Mesiyas. At si Jesucristo, si Jesus ay ang Kristo na sinabi ng mga propeta na siya magdadala sa atin ng kaharian ng Diyos. At itong talata na nakasulat sa tangkulin, talatang 31, na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan, wala sino mang nagbabawal sa Kanya. Diba? Kung mapapansin ninyo, makikita mo ang kaharian ng Diyos sa Gawa 1:3. Makikita mo rin sa huling talata ng Gawa. Kung kaya't napaka-importante ng ebanghelyong ito. Hindi lamang ito ebanghelyo na tumitiyak sa tao ng kanyang kaligtasan. Ito ay ebanghelyo na tumitiyak sa tao na kapag kanyang kinilala si Jesucristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas, siya ay may buhay hindi lamang sa ngayon, hindi lang relihiyon ang tinanggap niya kay Kristo, kung hindi isang kaharian, isang pamana, isang pagkakataon na hindi lamang maglingkod sa Diyos, kung hindi magharing kasama ni Kristo. Na siya namang plano ng Diyos talaga sa sangkatauhan kung bakit ginawa niya ang tao. Anong sabi niya sa tao? Kayo ay magkaroon ng pamumuno sa lahat ng mga bagay sa daigdig na to. Subalit hindi ginawa ng tao sapagkat hindi niya isinaalang-alang ang karangalang ibinigay sa kanya ng Diyos. Bagkus, sumunod siya sa kanyang mga pagnanasa ng laman. Imbis panghawakan niya ang matinong pag-iisip na kung saan dapat niyang paglingkuran ng Panginoon, sinusunod niya ang tawag ng kanyang laman. Iniwan ni Adan ang karangalan ng kanyang paghahari kasama ng Diyos sa Eden, na ang kapalit ay isang kagat sa puno, sa prutas na pinagbabawal ng Diyos. Kagaya ni Esau na kanyang pinagpalit ang mga pangako ng Diyos sa isang mangkok ng mani. Napakadelikado ng mga bagay na yan. Na ngayon ay ibinabalik sa atin, ipinagkakasundo ng Diyos sa kanyang sarili ang daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Upang sa ganun, wag tayong tumingin sa daigdig na ito na parang ito na ang huli nating kalagayan, sapagkat
tayo ay makakaranas ng isang tunay na kaharian ng Diyos. Sa ngayon, ito ay nasa ating puso. Ang banal na Espiritu ang nag-uudyok sa atin na maniwala at sumampalataya sa gitna ng maraming kagipitan. Na huwag tayong bumitaw doon sa mga pangako ni Jesucristo, sapagkat sa dulo mayroon itong katunayan sa atin na siya namang ipinangaral ng mga apostoles at dapat maging mensahe ng lahat ng mga mangangaral. May nagsabi na ang buhay na walang hanggan ay kalidad ng pamumuhay sa daigdig na ito. Ano bang ibig sabihin nun? Dapat ba mabuhay ka sa daigdig na ito na walang kahirapan? Ibinigay sa atin ng Diyos, hindi lang ang sumampalataya, kung hindi maging kabahagi sa pagtitiis ni Kristo. Eh bakit? Sapagkat patas ang Diyos. Maghahari tayong kasama niya. Kaya dapat lamang na maging karapat dapat tayo sa pamamagitan ng pagtitiis, kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Maaari naman niyang kunin ang kaharian ng Diyos at dalhin niya sa atin kaagad. Pero bakit kailangan siyang magkatawang tao? Bakit kailangan ipakita niya sa Ama na siya'y susunod? At matapos niyang magampanan, siya ay bumalik sa langit upang tanggapin ang lahat ng karangalan na ngayon ay binibigay sa atin at pinapangako sa atin ng Panginoon. Kung kaya't, sa tatlong bagay, ano ang ministeryong ipinagpapatuloy ng ating iglesia? Kung hindi ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo ang ating ipinagpapatuloy, wala tayong ipinagpapatuloy maliban ng ating mga sariling adhikain at ideya sa simbahan ito. Inuulit ko anong ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay isang makasaysayang pangyayari. At bawat kasaysayan ay dapat tinitignan sa paraang objective. Hindi kagaya ng marami na nilalabo-labo ang kasaysayan para pumabor sa kanilang mga agenda. Ang kasaysayan ay naisulat na. Ang mga saksi ay nagpatotoo. Wala kang mababago sa kasaysayan. Ang ginawa ni Kristo ay ginawa na ni Kristo. Ang dapat nating gawin, alamin ang lahat ng ginawa ni Kristo, sundan ang lahat ng itinuro ni Kristo. Sa ganun ay manatili tayo sa isang historical na Kristo. Maraming mga haka-haka ang tao na si Jesucristo ay isang Buddhist, na si Jesucristo ay isang Muslim, si Jesucristo ay bakla. Maraming haka-haka, pero hindi yan ang nakita ng mga saksi. Hindi yan nakita ng mga saksi. Na si Jesucristo ay isang social worker, hindi social worker si Kristo. Si Kristo ay mangangaral ng kaharian ng Diyos. At ang kanyang mga ginawa ay ebidensya lamang ng kanyang pinangangaral. Pero hindi ang pagpapagaling ang kanyang unang layunin. Ang pagpapakain ng kanyang layunin, nabasa natin sa banal na kasulatan. Sinabi niya, naparito ako upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. Upang nawa tayo'y sumampalataya sa Kanya. Ang mga mabubuting bagay na binibigay sa atin ng Diyos sa daigdig na to ay mga patikim pa lamang. Pero mayroon pang mas higit yan. Inuulit ko rin na ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo na ating sinusunod ay yaong iniutos niya sa kanyang mga apostoles. Walang sino mang taong may karapatang gumawa ng kautusan sa loob ng iglesia. Bakit? Isa lang ang pinag-utusan, apostol. Kung di anong ipinag-uutos natin sa iglesia, ang ipinag-uutos po natin sa iglesia rito ay yung mga bagay na iniutos lang din sa mga apostol. Na kanyang sinabi, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Pinaalala ko rin mga kapatid at uulitin ko na ang pinagpapatuloy nating ministeryo, anong klaseng ebanghelyo? Ito ay ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Hindi lamang dapat ang tao nakakatiyak ng kaligtasan, kung siya talaga ay naligtas, dapat paghaharian siya ng Diyos.
Makikita mo kung bakit pasama ang imahe ng Kristyanismo, sapagkat maraming nagsasabing nakakatiyak ng kaligtasan pero hindi pinaghaharian ng Diyos. Hindi ganyan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay pagliligtas ng tao mula sa kamay ni Satanas at paglilipat sa Kanya sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't yan ang ating hinahanap-hanap sa bawat araw. O tayo ay nangangailangan. Totoo, nangangailangan tayo. Marami tayong suliranin. Marami tayong kagipitan. Pero pinapaalala sa atin ng ating tagapagligtas, hanapin ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. Sapagkat ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Sinasabi ba na ang pananampalatayang ito ay hindi praktikal? Hindi. Ang pananampalatayang ito ay praktikal. Kaya nga dapat siguraduhin mo ang iyong kinasasaligan. Sapagkat 2,000 taon na nakalilipas, ang prinsipyo hindi pa rin nababago at hindi naluluma. Napapansin mo sa pananampalataya, hindi po natin pinipilit maging malalim ang ating mensahe. Ito po'y sadyang luma. Sapagkat kung ito'y bago, paano yan naging aral ng apostoles? Ngayon ba kayo nakita ng apostol na palakad-lakad yan? Walang apostol ngayon. Yung mga sugo na yan, mga sinungaling yan. Yung mga nagpapakilalang apostol, ang mga huwad. Sapagkat ang apostol nakakita ka kay Kristo. At papakinggan mo ang kanilang mensahe, ang layo sa itinuturo ni Kristo. Paano nyo sinabi mga apostoles kayo? Wala ka nakita na aral ng apostoles sa Biblia na pagkatapos nilang mga aral sa palengke, naglalabas sila ng purple na supot. Hindi ginawa ng mga apostoles yan. Hindi sila nagpapabayad sa kanilang pangangaral sapagkat sinabi ni Kristo, huwag nga kayong magdala ng lukbutan. Nagdala sila ng lukbutan, yun, pinalagyan nila ng laman sa mga tao. At tinatawag nila ang sarili nilang mga apostoles. Ipangangaral ba nila yan? Oo po, Panginoon, hindi po kami nagdala ng lukbutan. May dala kang lukbutan. Ayan o. At sa mga tao mo pinalalagyan ng laman. Yan ba'y gawain ng mga apostoles? Wala nang apostoles sa panahon ngayon. Sapagkat ang mga apostoles ay espesyal na klase ng mga manggagawa ng Diyos na personal na nakasama ni Kristo at napaka-importante ng kanilang gawain sapagkat sila ang nagpatibay ng mga katuruan ni Kristo sa loob ng unang 100 taon. Ngayon, so anong marka ng iglesia na mapagtatanto natin sa mga bagay na ito? Una, ang iglesia ay dapat makasaysayan. Makasaysayan sa kanyang pagganap at makasaysayan sa kanyang doktrina. Tayo ay tumutukoy sa isang historical na pananampalataya. Hindi tayo lumabas sa huling panahon. Lahat na nagsasabing ang mga ngaral sa huling panahon ay nagkamali. Bakit historical nga eh? Paano ka magiging historical kung lumitaw ka lang sa huling panahon? Hindi hangal lang Diyos na matapos niyang pagtibayin ang mga salitang ito, hindi pala itong totoo, may bago kang revelasyon. Pagkat mo, hindi ka pa naman isa't kalahating 1/4. At maraming tao naniniwala. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Kung hindi yan itinuro ng mga apostol, hindi yan itinuro ni Kristo. At kung hindi yan itinuro ni Kristo, hindi yan itinuro ng Diyos. Papa-impyerno ka sa pananampalataya mo kung hindi yan nakasalig sa katuruan ng mga apostoles. Kung kaya't ang iglesia ng Panginoon ay merong maliwanag na koneksyon sa mga apostoles. Ay sasabihin ng mga Katoliko, kami talaga tunay nakadugtong sa mga apostoles. Sapagkat itong si Pablo, si Pedro ang unang-unang papa sa Roma. Nagkakamali ka. Basahin mo sa aklat ng Galacia. Paano naging obispo si Pedro
sa Roma. Pumunta ka sa Galacia. Pumunta ka sa Dos. Talatang 7, Galacia 2:7. Kundi bagkus nang makita nila sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, ebanghelyo para sa mga hintil. Gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. Anong pinagkatiwala kay Pedro? Yung pangangaral sa mga Hudyo. Sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagka-apostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagka-apostol sa mga hintil. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Sifas, si Pedro, at ni Juan, sila na mga inaring haligi, upang kami ay magsiparoon sa mga hintil at sila ay sa pagtutuli o sa mga Hudyo. Mapapansin mo bakit ang apostoles 12? Kagaya ng tribo ng Israel, 12 din. Bakit? Ang intensyon kung bakit may apostoles ay para patunayan sa Israel na natupad na sa kanila ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Kung kaya't ang jurisdiction ng mga apostol hanggang sa Israel lamang. Nasaan ba ang Roma? Yan ba yung jurisdiction niya ng mga Israelita? Hindi. Sana sinabi mo na si Pablo ang unang papa. Pero mali ka rin. Kung kaya't hindi po totoo na si Pedro ang unang papa. Sapagkat hindi siya itinalaga para mangaral sa mga Romano. Hindi siya itinalaga na mangaral para sa mga hintil. Itinalaga si Pedro kasama ni Juan at ni Santiago na maging haligi sa iglesia doon sa panahon na ang miyembro ng iglesia puro Hudyo. At ba't mo sasabihin na si Pedro ang unang papa? At makikita mo dito sa Galacia 2 kung paanong itinuwid ni Pablo si Pedro. Saan ka nakakakita ng papa na tinutuwid? Yan ay labag sa lahat ng kanilang pananampalataya. Nangangaral sila na ang papa ay infallible. Si Pedro nagkamali. So you see. So wala silang direktang apostolic succession. Yan ay tinatawag na kahangalan. Kahit tignan nyo sa website nila, hanggang 15th century lang ang ordination ng mga bishop. At ang lahat ng yun ay pinagkabit-kabit lang na kasaysayan. Ngayon, hindi tayo lahat historiador. Pero tignan natin sa aral, yung mga pinaggagawa nila hindi tinuro ng mga apostol. Ang iglesia ng Panginoong Jesucristo ay nagpapatuloy sa aral ng mga apostols. Yung pagsamba kay Maria, hindi itinuro ng mga apostoles. Ang pangungumpisal ay hindi itinuro ng mga apostoles. At lalong yung sinasabi sa Santiago, that confess your faults one to another, walang kinalaman yun sa kaligtasan, kung hindi sa kaayusan sa loob ng iglesia. Para sa mabuting pakikisama sa isa't isa at upang ating panalangin sa iglesia ay hindi mahadlangan kung ang mga miyembro ay may mga sigalot sa isa't isa at tayo mananalangin sama-sama, hindi nagiging matuwid ang ating pananalangin. Ang pananalangin ng taong matuwid, malaki ang nagagawa. Diba? Hindi itinuro niya na kapag ang tinapay, binasbasa ng pare, nagiging literal na katawan ni Kristo. Mga kapatid, ang iglesia ng Panginoon ay makikita mo na namumuhay, nagsasagawa, naninindigan sa aral ng mga apostoles. Kung kaya't, bagamat tayo ay sumasabay sa modernisasyon at gumagamit na tayo ngayon ng mga multimedia, gumagamit na tayo ng teknolohiya, hindi natin pwedeng gawing moderno ang pundasyon ng ating pananampalataya.
Ang iglesia ang definition ng iglesia ay ayon pa rin sa turo ng mga apostoles. Hindi ito Zoom, hindi ito virtual. Ito ay assembleya, ito ay pakikisama. Ayon sa turo ng mga apostoles. Ang pag-awit ay solemn. Ang simbahan ay hindi nightclub. Ang simbahan ay hindi lugar para mga musisyan na hindi tinanggap sa bar sa simbahan nagsipagtugtog. Ang pagsamba ay hindi concert. Ito ay pamamanata sa Diyos mula sa atributura ng ating puso. Ayon sa turo ng mga apostoles. Na ang salita ni Kristo ay manahan sa inyong mga puso sangka makakita, hindi makasabay ang kongregasyon. Bakit? Linggo-linggo bago ang kanta. Sino nakakaalam? Yung mga musician. Pataas-taas ba ng kamay? Yes Lord, yes Lord. Ang mga miyembro nandun lang. Bakit? Hindi nila alam yung kanta. Di ba? At lalong hindi tayo naniniwala na mga babae tumatayo sa entablado para manguna ng pagsamba. Hindi rin tinuro ng mga apostoles yan. Kaya kung lalabagin ng sino mang iglesia ang practice at aral ng mga apostoles, hindi sila karapat-dapat na maging iglesia ni Kristo. Dapat sila magsara. Bakit? Sapagkat anong karapatan natin na magtayo ng iglesia? Ang may franchise lang ang mga apostoles. Kumbaga, kolorum lahat yan, walang prangkisa. Ang may prangkisa lang ang mga apostol. Kung kaya't hindi ko maiwasan na maging makaluma. At sa panahon natin, yan lang ang paraan para maging secure ang iglesia, huwag sumabay sa agos ng sanlibutan. Sasabihin nila, makitid ang aking pag-iisip. Kung nabuhay ako 2,000 taon na nakalipas, hindi ito makitid. Ito ang pananampalataya. Sasabihin mo na hindi mo ako maintindihan dahil ang iyong kaisipan ay sabay na sabay sa daigdig na to. Pero kung nabuhay tayo, mga 100 taon na nakalipas, makikita mo na ito ang pananampalatayang tinindigan ni Pablo at ito ang pananampalatayang tinindigan ni Pedro at ito ang pananampalatayang tinindigan ng Panginoong Hesukristo. Na siyang katuparan ng mga ipinangaral ni Moises, na siyang katuparan na ipinangaral ng mga propeta, na siyang katuparan ng mga naging panaginip ni David. Ito ang pag-asa ng mga unang tao, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. So makikita rin natin ang emphasis natin sa paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Hindi natin ikinokompromiso ang kalayaan para lang wag maghari ang Diyos sa buhay natin. Kung magiging hiwalay ako sa Diyos, hindi ko napapangarapin maging malaya. Mas gugustuhin ko na lang maging alipin ng Diyos. Pero anong sasabihin ng tao? Bakit mo ako pinipilit na sumampalataya kay Kristo? Ako'y malayang nilalang. Yang kalayaan mo magdadala sa iyo sa impyerno. Hindi mo ba sinabi? Hindi mo ba naintindihan na kung palalayain ka ng anak ng Diyos ay magiging tunay kang malaya? Anong sinasabi ng kahit ng ating mga denominasyon, ng mga kasama nating Baptist? Sa simbahan namin walang bawal. Sigurado ka? Pero aral kayo ng aral tungkol sa tithes. Lahat pwedeng gawin, pero bawal wag mag-tithes. Mga mukhang pera kayo. Sasabihin ninyo sa akin na nagtuturo ako ng kautusan. Ipakita nyo sa akin sa bagong tipan nasa ng tithing. Hindi ba nasa lumang tipan yan? Pero bakit natin ginagawa? Sapagkat ayon sa pinasyahan ng ating puso, masaya tayo nagbibigay, bahagi ang Diyos sa ating trabaho. Bahagi ang Diyos sa ating isip, sa ating kalakasan. Pero pag magtuturo tayo sa kabanalan, mga miyembro, huwag kayo nagiinom, huwag kayo nagbibisyo, namumuhay tayo sa kautusan. Hangal. Paano ka naging anak ng Diyos na hindi ka pinaghaharian ng Diyos? Hindi ba? Kaya hindi ito sa higpit ng pamamahala,
kung hindi sa katunayan ng Espiritu ng Diyos na nasa ating puso. Sapagkat kapag ibinuhos ang Espiritu ng Diyos sa puso natin, madadama natin ang pag-ibig ni Kristo, at ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pipilit sa atin na mamuhay ng matuwid. Hindi pwedeng walang disiplina sa iglesia, sapagkat ito ay paghahari ng Diyos. Sa bawat kaharian, hindi pwedeng dalawang hari. Nakikita mo, kahit sa gobyerno natin, pag naglaban ng presidente at vice-presidente, nagiging circus ang pamamahala. Hindi pwedeng maghahari ang Diyos at maghahari ka din. Meron kang paghahari, tandaan mo, meron ka ring paghahari, pero yung paghahari mo ay magiging epektibo lamang kung magpapasakop ka sa paghahari ng Diyos. Sapagkat si Jesucristo ay hari ng mga hari. Bakit? Pwede ka rin maghari, pero hindi hiwalay sa Diyos. Pwede mo ring sundin ang kalooban mo kung yung kalooban mo at ang kalooban ng Diyos magkaisa. Mahirap lang sundin ang kalooban ng Diyos kasi yung kalooban mo at kalooban ng Diyos magkalaban. Pero isipin mo kung ang kalooban mo at ang kalooban ng Diyos ay magkaisa. Kagaya ng sinasabi ng talata ni David. Ako'y nalulugot na gawin ang iyong kalooban mo, O Diyos. I delight to do thy will, O God. Hindi ba? Hari ka rin. Pero hindi ka pwede maging hari na epektibo pag hindi ka munang matutong magpakumbaba sa paghahari ng Diyos. Tayo ba'y gumagawa rito ng mga aliping sa gigilid? Hindi. Tayo po'y nagsasanay ng mga tagapanguna. Bawat isa sa atin ay tagapanguna. Bawat isa sa atin ay tagapamahala. Pinuno, ulo at hindi buntot. Pero magiging epektibo ka sa mga bagay na yan kung saan ka tinawag ng Diyos. Kung hahayaan mo ang Diyos ang iyong maging ulo. Kung ang Panginoong Jesucristo maging tagapanguna. Kung maging ang Panginoong Jesucristo ang siyang iyong maging tagapamahala ayon sa kanyang salita. Kaya ang iglesia ay dapat nagtuturo ng isang makasaysayang Jesucristo. Hindi siya idea na binuo ng unang Kristiyano para sundan, kagaya si Jose Rizal na ginawang bayani ng mga Amerikano, para ang mga Pilipino may gagayahan. Bakit hindi si Andres Bonifacio ang ginawang bayani ng mga Amerikano? Noong nakaraan, pinagdiriwang natin ang Bonifacio Day. Bakit hindi naging si Bonifacio ang bayani ng mga Pilipino? Sapagkat pag ginaya natin si Bonifacio, mag-aaklas tayo sa Amerika. Kaya ang ginawa ng mga Amerikano, si Rizal ang ating bayani. Sapagkat si Rizal, mapayapa, palaaral lang, tagasulat lang. At siya ang unang nakaisip na ang Pilipinas ay pwede maging isang bansa. Si Jesucristo ay hindi ginawang tagapagligtas para meron tayong gayahan lang. Parang kagaya ng mga superhero na hinahangaan ng mga kabataan. Akala mo totoong-totoo na may Batman eh. Akala mo may totoong-totoo na may Superman. Diba? Idea. Si Jesucristo hindi ganun. Siya ay isang historical na tao, Diyos na nagkatawang tao. At kung iisipin mo, di mo maiiwasan na kilabutan kung historical si Kristo at ang lahat ng kanyang sinasabi ay totoo. Totoo na ang Diyos nagkatawang tao. Sa makatuwid ang Diyos ay totoong makakaunawa. Sapagkat ang Diyos ay nakadama ng ating mga dinanas bilang tao. At ito ay isang totoong pangyayari. At ang iglesia ay dapat maliwanag na pagpapatuloy ng ministeryo ng mga apostoles. At ang iglesia ay dapat nangangaral hindi lamang ng ebanghelyong nakapagliligtas, kung hindi ebanghelyo na gumagawa upang ang tao ay ipanganak na muli at kanyang makikita ang kaharian ng Diyos. Sumati ng kapayapaan ng Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat.
Manalangin tayo.